Nako, eto maganda kong pag-usapan po at diskusyonan po makabida po. Posible hong hindi na makikialam po ang US government mga kabida sa pakikipagtulungan po ng Pilipinas sa International Criminal Court Kahit po matindi po ang kampanya po ng Estados Unidos na i-dismantle po makabida ang ICC. Okay? Naintindihan daw ng US government yung katayuan po ng Pilipinas, mga kabida. Yung kooperasyon po ng Pilipinas sa Interpol, at yung residual obligation daw ng Pilipinas sa International Criminal Court. Okay? So, ibig sabihin ba dito, hindi na po pipigilan ng US, mga kabida, ang Pilipinas na makikipagtulungan sa International Criminal Court, mga kabida, kahit na gusto hong gibain po ng US ito hong International Criminal Court at meron pong pagbabanta po ang US mga kabida doon ho sa mga bansa na tutulong ho sa International Criminal Court mga kabida. Okay, eto babasahin ko muna ito hong article ng ANC mga kabida po at pagkatapos niyan magre-react tayo dito po. Okay? Ang sabi po dito sa post po ng ANC, mga kabida, the United States understands the Philippines' issues and stakes in the International Criminal Court or ICC, Malacanang said on Thursday following U.S. Secretary of State Marco Rubio's visit in Manila. Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, reported that he has spoken to officials from the U.S. State Department about the Trump administration's rhetoric on dismantling the ICC. Communication Undersecretary Claire Castro told Palace reporters. Ito yung sinabi po ni Yuse Claire, mga kabida. Siya po ay nakikipag-usap sa isang opisyal at sinabing ito ay isang sensitibong bagay at binanggit niya ang residual obligation ng Pilipinas at ang pagkikipag-cooperate sa Interpol, Castro said. Nauunawaan ang sensitibong bagay na ito sa ating bansa. Alam naman natin ano ang issue ngayon ng Pilipinas sa ICC, she said. So sa madaling salita, mga kabida, hindi na po pipigilan ng US ang Pilipinas na makikipagtulungan po sa International Criminal Court at sa Interpol, mga kabida, po. So malaya po tayo na makikipag-cooperate po sa ICC. Paano ho yung narrative po ng gobyerno, mga kabida, na hindi po sila nakikipagtulungan po sa ICC? Dahil ang kanila hong obligasyon po ay hindi ho sa ICC kundi sa Interpol, mga kabida. Ngayon, lumabas na meron pala tayong obligasyon, residual obligation sa International Criminal Court. Okay, kahit na po mga kabida na hindi na po tayo miyembro po ng ICC since 2019 pa po, mga kabida. Alright? Ewan ko kung totoo po ito, na hindi na po makikialam po ang US sa Pilipinas, po. Okay? Ewan ko po kung totoo po itong sinabi po ni Undersecretary Claire Castro na naintindihan po ng Estados Unidos yung kalagayan po ng Pilipinas pagdating ho sa pakikipag-cooperate po sa International Criminal Court mga kabida at sa Interpol. Okay? Wala naman pong binanggit po mga kabida ang US na exempted po ang Pilipinas mga kabida. Malinaw naman po yung statement po ni Secretary of State Rubio na makikipag-usap po sila sa mga bansang kasapi po ng International Criminal Court at kanila hong pakiusapan po mga kabida na itigil na yung pagtulong ho sa International Criminal Court po mga kabida. At wala naman pong binanggit po yung statement po ni Rubio po mga kabida na exempted po ang Pilipinas po doon mga kabida po. Okay? So hindi ho natin pwedeng tanggapin yan as it is mga kabida po. Kasi yun nga kasi salita lang po yan ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida. Wala pa pong sinabi po ang Estados Unidos pagdating ho sa exemption po mga kabida ng Pilipinas. Okay? Basta panghahawakan po natin yung salita po ng US
na binabantaan po nila ito hong mga bansa, no, na tutulong dito po sa International Criminal Court, ano po, mga kabida. Well, kung totoo na naintindihan po ng Estados Unidos ang Pilipinas, hindi ibig sabihin po, mga kabida, na papayag na lang po ang US na makikipag-cooperate po tayo sa International Criminal Court, ano, mga kabida. Pwede naman pong naintindihan po nila ang kalagayan po natin, pero firm po sila sa kanila kong stand, ano, mga kabida. Na pagbawalan po ang mga bansa, no, mga kabida, na makikipagtulungan sa International Criminal Court, ano? Pwede pong ganon, di ba? Mga kabida, ano po. Okay? Now, ang punto lang kasi dito, ano, mga kabida, unang-una po, kung pagbabasihan po natin yung legal basis po, ano, mga kabida, wala naman po tayong obligasyon, ano, sa International Criminal Court. Okay? Yan po yung totoo. Wala po tayong obligasyon sa International Criminal Court dahil hindi na po tayo miyembro po, ano, mga kabida. Okay? Kung pagbabatayan po natin yung cooperation po natin sa Interpol, o sige, pagbigyan na po natin yan, ano, mga kabida. Meron tayong obligasyon sa Interpol. So, hindi ba yan may tuturing indirect support ng Pilipinas, okay, sa ICC, yung ginagawa po ng Pilipinas sa Interpol? Mga kabida, ano po? Diba? Oh. Well, depende na po yan, ano, sa US, kung tatanggapin po yan, ano, mga kabida, yung arrangement ng Pilipinas with International Criminal Court and Interpol. Okay? Kung tatanggapin yan ng US, well, wala ho tayong magagawa doon, ano, mga kabida. Kasi ang magdidesisyon yan, mga kabida, ang US, hindi pa ang Pilipinas, ano, mga kabida, ano po. Ang punto lang kasi dyan, uulitin ko po, meron ba tayong obligasyon sa International Criminal Court? Na hindi naman po tayo miyembro po ngayon, ano? Labas na po tayo, mga kabida, sa jurisdiction po ng International Criminal Court, mga kabida, ano po. Diba? So, yun yung malaking tanong ano? Okay? Siguro, gugustuhin po, mga kabida, ng Marcos Administration na makikipagtulungan pa rin, ano? Sa ICC, considering ang mga kasong isinampa po, mga kabida, considering ang iniimbestigahan po ng ICC, yung mga panahon na tayo po ay membro pa, no, ng International Criminal Court. Alright? Ang tawag dyan, residual obligation, ano, mga kabida. Okay, ng Pilipinas sa International Criminal Court, ano po. Okay, kahit na hindi na po tayo miyembro since 2019 pa po, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, abangan natin ang susunod na kabanata dito, ano, mga kabida. Okay? Since meron na pong statement ng US government patungkol ho sa ating pakikipagtulungan sa ICC at sinabi po ni UC Claire na naintindihan daw ng Estados Unidos yung sitwasyon, yung arrangement, ano, mga kabida ng Pilipinas pagdating ho sa pakikipagtulungan po, ano, sa International Criminal Court, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, aasahan po natin, mga kabida, na hindi na po makikialam ang US government sa atin. Kahit na po, meron pong ilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court against personalities na involved po, mga kabida, sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Kagaya na lang po ni Senator Bongo. Okay? Yung International Criminal Court arrest warrant against Ronald Bato de la Rosa, given na po yun, ano, mga kabida. Okay? Dito na lang po sa mga natitirang personalities po. Senator Bongo, yung mga former PNP chiefs, ano, mga kabida, na pinangalanan po bilang mga co-perpetrators po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida. So, aasahan po natin, hindi po ito pipigilan ng US government, mga kabida. Alright? For your comment and for your opinion po, ano, dito. Okay? Please comment down, mga kabida. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.